Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Nangangailangan din ba kayo ng pera kagaya ko? Kung nangangailangan kayo ng pera ay mabuting panoorin nyo ang video na to hanggang dulo dahil ngayong araw ay magre-review na naman tayo ng isa na namang online loan application. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos. Lahat naman yata ng tao ay nangangailangan ng pera. Sino bang hindi, di ba? Pero dapat pag tayo ay nagigipit, sa tamang loan application tayo lalapit. Kaya naman, ginagawa natin ang pagre-review ng mga online loan application o OLA para matulungan din kayo na makahanap ng legit at totoong maasahan sa oras ng pangailangan at hindi isa lamang loan shark. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin. Kapag nakita mo ang ads na itong ating i-review ngayong OLA, ay siguradong mapapaklik ka dahil pwede kang mag-loan ng hanggang 20,000 pesos na pwede mong bayaran ng 6 na beses. May nakalagay dito na first payment, second payment, third payment, fourth payment, fifth payment, at sixth payment. So, tignan nga natin kung ito ba talagang loan application na ito ay mababayaran mo ng 6 na beses o mahahati sa 6 na beses ang pagbabayad mo. Check natin. Bago nyo nga pala i-download ang application na ito, ay siguraduhin munang napanood ang video hanggang dulo para malaman ninyo kung legit ba talaga ang OLA na ito. Karagdagang advice lang din pala na kapag tayo ay maglo-loan, ay siguraduhin nating 3 hanggang 5 contacts lang ang nasa phone book ng mga cellphone natin. Bakit? Para hindi lahat masenda ng messages ng mga agent ang mga nasa phone book natin if in case na hindi tayo makabayad sa due date natin. May mga OLA kasi na nangungulit kapag hindi tayo nakakabayad sa due date natin. Titignan din natin kung ang OLA na ito ay nagpo-post sa social media ng picture at ID mo pag hindi ka nakabayad. Ang lahat ng iyan ay malalaman natin kaya install na natin. Ang atin palang i-review ngayon ay ang Cash Manila. Bagong-bago lamang pala itong online app na ito. So, nakita ko nga rin pala sa kanilang loan information na pwede tayong mag-loan ng up to 200,000 pesos. So, malaki yun. May annual interest rate na 3.5 to 24%. So, i-check talaga natin kung ito ba ay totoo o hindi. At kung payable nga ba siya by schedule na pwedeng mahati sa 6 na payment yung ating ilo-loan. At heto, na-install ko na nga. Mag-agree lang tayo sa kanilang privacy agreement and then click na natin yung next. At syempre, ilagay na natin ang ating phone number para makapag-send ng verification na code and then click next. At eto, may lumabas at nag-appear na Cash Manila would like to access your contacts. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na paalala na dapat 3 to 5 contacts lang ang nasa phone book ng ating mga cellphone. So dito, hindi ka makakapag-next kapag hindi mo kinlik ang allow. Kaya mas maganda yung mga nasa phone book natin ay mga kapamilya lang din natin. At nakalagay dito ay welcome, maximum loan amount is up to 20,000 pesos. Ito ay para siguro sa mga first-time user. And interest is as low as 0.06% na pwede nating bayaran ng up to 120 days or 4 months. Totoo at legit nga itong online loan application na ito ay maliit yung kanyang interest which is 0.06%. At get limit na natin. Next, ang lumabas dito ay ang basic information. Dun sa basic information, syempre, hindi pa rin mawawala yung educational background natin. Kung ano yung natapos natin. Tapos sumunod yung email. Sa email, lagi ko lang paalala na dapat yung email natin ay alam natin ang password at nakaka-receive ng mga messages. Next is marital status. Single ba tayo o married. Kasama din dito yung number of children. Next is, how many internet loans did you have currently? So, kung wala tayong existing loan, lagay lang natin is 0. Next naman is, any overdue loans in the last 6 months. Kung meron ka daw bang overdue na loan
sa nakaraang 6 na buwan. Kung wala naman, 0 lang din ang ilalagay natin. Siyempre, kung nilagay natin kanina kung may loan tayo o wala, kung nilagay natin doon 0, 0 din yung mga susunod na sagot natin sa susunod na tanong. Next is overdue days, kung ilan, 0 ulit yon. And then number of loans, 0 din. Actually, hindi naman nila malalaman or hindi naman din nila matitrace kung may loan tayo o wala. And next na tayo. So, dito na tayo sa income information. Sa income information, nakalagay dyan yung job status. So, ilagay mo na lang dito kung ikaw ay full-time, part-time, self-employed, or not working. Marami pa dyang iba. Next is industry. Tapos, company name, syempre, kung saan tayo nagtatrabaho. Company address, at yung company phone number. At dito na nga tayo sa document information. So, meron nga dyan na 3, 6, 9, 11 na under dito sa document information. Ito yung mga ID na pwede nating i-present para sa verification. Meron dyan driver's license, UMID, passport, national ID, TIN card, PhilHealth, SSS ID, PRC, Voters ID, Pag-ibig ID, at Postal ID. So, pumili na lang tayo dyan sa mga ID na binigay na yan kung alin yung ipepresent natin. Tignan mo lang yung harap at likuran ng ID mo. And then, dito na tayo sa facial verification. Marami ang nagtataka bakit minsan ay hindi sila ma-approve ng loan. Ito ay dahil sa hindi maayos ang pagkakashot or pagkakapicture ng kanilang mukha. Siguraduhin natin na kapag nagpipicture tayo ay maayos at presentable ang ating mukha. Dapat ay maliwanag at maayos ang pagkakakuha para nang sa ganon ay magmukha tayong katiwa-tiwala. Siyempre tayo ay naglo-loan, dapat magmukha tayong presentable. Next ay ang contact verification. Dito kailangan nila ng 5 contact. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat ilimit lang natin yung contact sa ating cellphone. Dito na tayo sa receipt information, kung saan natin marireceive yung ating niloan. Pero ilalagay muna natin dito yung ating first name, middle name, and surname. Tapos, pipili na tayo dito. May 2 pagpipilian. Isang through e-wallet or bank transfer. So, kung e-wallet ang pipiliin natin, mamili lang tayo kung GCash, PayMaya, GrabPay, at yung iba pang pagpipilian. Kagandahan lang sa mga loan application na ito ay meron tayong 2 pagpipilian. Pwedeng e-wallet or bank transfer. Kasi minsan nagiging problema ng iba ay wala silang bank account, kaya hindi sila nakakapag-loan. So, pwedeng-pwede namang gamitin yung e-wallet. And congratulations, you have successfully completed all certifications. So, di ba, ang bilis lang din ng process ng loan sa kanila. At ayun nga, naaprubahan tayo ng 1,500 pesos for first-time user. Titignan naman natin ngayon ay kung buo ba nating matatanggap yung 1,500 pesos na maluloan natin. Bukod sa titignan natin kung buo nating makukuha yung 1,500 pesos, ay i-check din natin kung totoo ba na pwede natin siyang bayaran into 6 payments. So yun, i-apply na nga natin. Ito na nga yung confirmation of loan information na loan amount natin is 1,500 pesos. Ang amount of contract ay 1,500. Loan period is 120 days or 4 months. Amount received, ang matatanggap lang natin dun sa 1,500 na ilo-loan natin ay 930 pesos. At ang kanyang service fee ay 570 pesos. Napakalaki. Number of terms, kung ilang beses natin siyang babayaran, is 2 terms. So, hindi na naman totoo yung pwede natin siyang bayaran in 6 terms. And repayment plan, first term repayment natin is 1,485 pesos. Unang term pa lang ng pagbabayad natin, parang binayaran na rin natin lahat. Kulang na lang tayo ng 15 pesos. Tapos yung susunod na pagbabayad naman, yun nga, magbabayad tayo ng 15
pesos para sa total na 1,500 pesos. So, binigyan nga tayo ng 2 terms, pero yung sa first term pa lang, sa unang pagbabayad pa lang, ay halos nabayaran na natin yung buong 1,500 pesos. Ay pwede mo daw bayaran ng 120 days or 4 months. Pero sa first 7 days pa lang, dapat nabayaran mo na yung 1,485. So, parang wala ding bilang na pwede natin siyang bayaran ng up to 4 months. Kasi doon sa first 7 days pa lang, ay babayaran na natin siya ng halos buo. No? Doon sa after 4 months, pag 4 months na, tsaka mo daw babayaran yung 15 pesos. Medyo na-disappoint ako dito sa online loan application na ito ay hindi ko na itinuloy. So, kung kayo, nasa sa inyo pa rin naman kung gusto nyo pa rin at kailangan yung pera, nasa sa inyo pa rin naman yung desisyon kung itutuloy nyo yung paglo-loan dito sa loan application na ito. Ay hindi talaga recommended itong online loan application na ito na Cash Manila. At check din natin yung mga reviews ng mga nakapag-loan na. So nakalagay dito mga negative reviews. Ito pa yung isa, basahin natin. Hindi talaga recommended ang taas pa ng fee at baba ng terms. Sa 3K na loan, 1,800 lang makukuha, may mga hidden fees pa. Tapos ang ating review, naway samahan nyo pa rin ako sa mga gagawin pa nating susunod na videos. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!